grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Tawag sa pagsamba. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito at nababasa pati ang suot na damit. Tayo pong lahat, katulad din ito ay hamog sa umaga, sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol, na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili.
po'y manalangin. Aming Diyos, muli Panginoon, nagpapasalamat kami Panginoon sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin upang marinig ang iyong salita at upang sambahin ka Panginoon. Sa umagang ito Panginoon, nawa Panginoon ang iyong presensya ang aming maramdaman. Bagamat Panginoon, hindi po kami magkakasamang pisikal, ngunit hindi nito mahahadlangan Panginoon ang pagsamba namin sa iyo. Patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa pagsamba namin ngayon. Sa inyo na po namin ipinapaubaya ang lahat, at nawa, Panginoon, kayo ang makita at maramdaman ng bawat isa, Panginoon, na kasama namin ngayon sa pagsamba. Maraming salamat, Lord, at ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, na siyang aming tagapagligtas. Amen. Para po sa panalangin ng ating pagsisisi, ganito ang sinasabi sa awit, Kabanata 86, talata 5, Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Mga kapatid, tayo po ay pansamantalang imubo at ating pong ipupisal sa ating Panginoon ang lahat ng ating naging pagkukulang. Ito po ang sandali kung saan tayo ay magpapahayag sa ating Diyos ng ating mga pagkukulang sa kanyang harapan at maging sa ating kapwa. Tayo po ay mamumpisal ng ating mga pagsisisi ng kasalanan habang pinapakinggan po ang marahang tubig. Para naman sa salita ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Ayon sa Roma, Kabanata 3, talata 26. Sa pangalan ni Jesucristo, tayo pinatawad na, purihin ng Diyos. Amen. Sa
Pagbasa mula sa banal na kasulatan, mula sa lumang tipan, sa aklat ng Genesis, Kabanata 45, talata 1 hanggang 15. At ito ang sinasabi. Nagpakilala na si Jose. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya ako ang tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalitan niyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para malapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng iyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom, at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita nyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalitan nyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento nyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinagkan ang ibang kapatid. Ang ikalawang pagbasa mula sa Bagong Tipan sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kabanata 11, talata 1 at 2 at talata 29 at hanggang 32. At ito ang sinasabi, kinahabagan ng Diyos ang Israel. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Ako'y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. 29, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumatanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong nararanasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayoy maranasan din nila ngayon ang kaniyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadaman niya sa kanilang ang kaniyang habag. Pagbasa ng ating Ebanghelyo na matatagpuan sa Mateo, Kabanata 15, mga talata 10 hanggang 20 at 21 hanggang 28. Ganito ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan niyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag.
At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa buhay. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pakikiapid, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupay malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya ang nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon," tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo," at tuloy gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, pinagbala tayong mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan para sa ating lahat. Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scar. You steady my heart, you steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what's get broken, happen just the way you planned. You are here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. Now we'll run to you and find refuge in your arms. Now we'll sing to you, 'cause
because of everything you are. You steady my heart. You steady my heart. Even when it's hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart. You steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you got me right inside the palm of your hand. Magandang umaga po sa lahat. Pagbubulayan natin ngayon ang mga teksto na binasa natin sa Mateo, Kabanata 15, mga talata 10 hanggang 20. At tungkol ito sa sinabi ni Jesus, kung ano ang nagpaparumi sa tao. Sa ngayon po ay ipinatutupad ng ating gobyerno ang health protocols para makaiwas po ang mga tao sa kumakalat na sakit na COVID-19. Isa po dito ang palagiang paghuhugas ng kamay. Prevention, talaga ito upang di ma-infect tayo ng deadly virus na ito. Tama naman na dapat lamang laging malinis ang ating mga kamay dahil sa iba't ibang nahawakan natin. Kung desire natin na maging malinis ang ating kamay, desire din po natin na maging malinis ang laman ng ating puso. Tanong ko po, kumusta naman po kaya ang ating mga puso ngayon? Ang tinutukoy kong puso ay di ang physical na human heart, kundi ang inner self ng isang tao. Ang inner self ay yan ang ating puso. When I say heart, it really means the inner core of a person, the thoughts, feelings, desires, will, and choices that makes the person who she is. Our heart is the center of one's emotion and will. It should be kept clean all the time. Kung pinapanatili natin malinis ang ating katawan, we must also keep our hearts clean. Ngayon dito sa pinagbubulayan nating teksto, ano ba ang akusasyon ng mga Pariseo at Iskriba kay Jesus? Sa unahang mga talata ng Kabanata 15 sa Mateo, pinintasan ng mga Pariseo ang mga lagad ni Jesus dahil sa hindi raw paghuhugas ng kamay bago sila kumain. May punto naman itong mga Pariseo. Kumakain pala nang di sila naghuhugas ng kanilang mga kamay. Pinunas nila ang kanyang mga lagad dahil hindi sila sumusunod sa minanang turo mula sa kanilang mga ninuno. Para sa mga Pariseo, malaking kasalanan ang hindi paghuhugas ng kamay. Alam niyo po, sa encounter na ito ni Jesus sa mga Pariseo at mga Iskriba, pinapakita dito ni Jesus kung paano naman sinasadya ng mga Pariseo na labagin ang kautusan ng Diyos batay sa kanilang mga itinuturo. Imbis na direktang sagutin ang akusasyon, binanggit ni Jesus ang tahasan nitong paglabag ng mga ito sa kautusan ng Diyos. Alam natin ang mga Pariseo ay isang grupo ng mga taong legalistiko at pinuno sa kanilang reliyong Hudyo na tuwirang sumusunod sa kautusan. Nais ng mga taong ito na paratangan si Jesus sa kanyang at ang kanyang mga lagad na lawbreakers, hipokrito, at makasalanan dahil sa hindi nila pagsunod sa mga kinagisnang katuruan ng kanilang mga ninuno. Pero para kay Jesus, hindi higit na matimbang ang mga ritual at tradisyon kung hindi naman ito ginagawa ng may katotohanan. Sa totoo lang, itong mga Pariseo at Iskriba ay nagaanyong mga banal pero nananamantala sa mga balo sa pagkuha ng mga limos at mga kaloob. Sabi ni Jesus, nagmamalinis sila pero punong-puno naman sila
sila ng pagbabalat kayo. Kaya itong mga Pariseo at mga Eskriba ay nasaktan sa sinabi ni Jesus. Sa madaling salita, malinis sa tingin nila ang kanilang sarili, or they call themselves self-righteous, no? And self-centered, dahil nasusunod daw nila ang mga katuruang minanapit, pero marumi ang kalooban nila. Tanong ko po, ano po ba ang mahalaga? Ang malinis ang kamay o malinis ang ating mga puso? Kabulukan pala ang pawang nasa puso ng mga taong ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila sa Mateo 15, Kabanata 15, talata 7, na sila'y mga mapag-imbabaw, mga mapagkunwari, mapagbalat kayo. So nakita po natin dito yung mga Pariseo na pumuna kay Jesus, ay sila rin pala yung talang tuwirang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, sapagkat kanilang pinipilipit o binabaligtad ang mga tinuturo ng kautusan ng Diyos. Kaya sinabihan sila ni Jesus na mga mapag-imbabaw kayo. Kumbaga sa ating mga hunyaho, no? Mga sila yung mga artista, mga aktor, no? Magaling silang gumawa ng mga kwento, ngunit sila rin pala ang tuwirang lumalabag, no? Sa mga utos ng ating Panginoon. At dito nakita natin kung paano sila nasupalpal ng ating Panginoon. Hindi naman kontra si Jesus sa kalinisan sa katawan. At hindi rin niya sinasabing huwag maghugas ng kamay bago kumain o maghanda ng pagkain. Sa halip, kinukundina niya ang mga mapagkunwaring mga leader ng reliyon na pumipilipit sa matuwid na utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyon ng tao. Sa talata 11, sinabi ni Jesus sa mga ito na ang lumalabas ng tao hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon dito? Sinabi ng ating Panginoon na hindi yung kinakain natin ang nagpaparumi sa atin. Sapagkat pagkatapos natin kainin, o anumang kainin natin, ito ay nagiging dinudumi ng tao. So yung dumi ng tao, literal, madumi talaga yun. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi yung kinakain mo o anuman yung pinapasok mo sa bibig ang siyang nagpaparumi, kundi yung lumalabas. Ano ibig sabihin ng ating Panginoon dito na sinabi niya, ang lumalabas sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos? Pansinin natin mga kapatid, itong ating bibig, no? Ginagamit natin ito sa pagpupuri, no? Ginagamit yung ating bibig at dila, ginagamit natin ito sa pagpupuri, ginagamit natin ito sa pagpipraise, ginagamit natin ito sa pagsamba sa Diyos. Ngunit itong dila na rin ito, ang ginagamit natin minsan sa pagka-curse. Ano yung pagka-curse? No? Tayo ay nagka-curse ng ating kapwa. No? Nagsasalita tayo ng hindi maganda. No? Nagpaparatang tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Nanggagaling yan sa isang source at ito ang ating bibig. Ang sabi ni Jesus, hindi yung lumalabas, hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa bibig mo, ang siyang nagpaparumi. Pansinin natin, no? Dagdag pa ng ating Panginoon. Ano ang talagang nagpaparumi sa tao? What are the things that defiles a person? Ang totoo, ang masasamang gawain na udyok ng puso. Ulitin ko po, ang talagang nagpaparumi sa atin o sa ating puso, ang masasamang gawain na nag-uudyok sa puso ang nagpaparumi sa isang tao. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Meron po diyang isang naglalakad na isang babae, no? Maganda. Nag-iisa siya. No? Biglang pumasok sa isip mo, ako, gagawan ko to ng masama. Saan ba nag-uumpisa yun? Diba nag-uumpisa yun sa isip? No? At pag nag-umpisa yun sa puso, no? Naisip mo, and then bababa yun sa puso, ito ay i-action mo. At dito nag-uumpisa yung karumihan. Kung ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin, ito ay nag-uumpisa sa puso, no? Tapos, gagawin natin in action. Ito na po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa verse 18 and 20 hanggang 20, sabi dito, sa puso, nagmumula ang lahat ng kasamaan ng mga tao. Sa verse 18 and 20, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ayan, sabi po dito sa verse 18 to 20, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng iyong bibig, no? Yun ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa isang tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang, ito pakinggan natin mga kapatid, sapagkat sa puso nanggagaling
ang masasamang kaisipan. So, ibig sabihin, yung palang iniisip mo, hindi lang pala nagmula sa isip yon, nanggaling yun sa iyong puso. Sabi po, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, ang pagpatay, ang pangangalunya, ang pakikiapid, at ang paninirang puri. Lahat po ito ay nanggagaling sa ating puso. So, hindi lamang daw pala isip. So, ibig sabihin, yung mga nabubuo natin sa ating mga isip, yung pala ay nagmumula sa ating puso. No? Sabi niya dito, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan. O pansinin natin mga kapatid, sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. So, pansinin po natin, nakakatakot po itong sinabi sa atin ni Jesus. No? Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang katuruan. So, sabi ng ating Panginoon, actually, no, hindi yun ang pinaka-issue kung hindi ka naghugas ng kamay no? Na hindi ka, kung kumain ka man, hindi ka nakapaghugas ng kamay. Ang issue dito, ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Kung halimbawa, kumain ka, medyo hindi ka naghugas ng kamay, no? Maaaring magkasakit ka, pero yung sabi ng ating Panginoon dito, hindi yun ang talagang nagbibigay ng kasalanan sa iyo. Ang nagbibigay ng kasalanan sa iyo, kung ano yung nilalabas ng bibig mo, at yun ang nagbibigay sa atin ng karumihan sa ating puso. So, sabi dito, what comes out of the mouth, no? What comes out of the mouth defiles a man or defiles a person. For out of the abundance of heart, the mouth speak. So, maliwanag po yan, no? For out of the abundance of heart, the mouth speak. So, our mouth reveals our motives that comes from the heart. No? Our mouths reveal the motives that comes from the heart. God examined the heart of a man, not simply his outward appearance and what he appears to be. So, ibig sabihin dito, sabi ng unang Samuel, tinitignan ng Diyos ang ating puso ayon sa unang Samuel, Kabanata 16, talata 7. Alam po ba ninyo na ipagsusulit lahat natin sa Diyos ang anumang walang kabuluhang salitang lumalabas sa ating mga bibig. So, meron pong babala, no? We will account to the Lord, no? All empty words, no? Na ating pong binibigkas. At sabi po dito sa Mateo, Kabanata 12, talata 36 hanggang 37, no? Sabi niya, at sa araw ng paghuhukom, pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Yung mga salita na ito yung lumalabas sa ating bibig. At dito, tayo husgahan ng ating Panginoon ayon doon sa ating binasang teksto. Magbabasa din natin sa Mateo, Kabanata 12, talata 34 hanggang 35, ang sinasabi dito, sinabihan ni Jesus sa mga Pariseo na sila'y lahi ng mga ulubong. No, bakit? Bakit binanggit niya ito sa kanila? Paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay gayon kayo masasama? Kung ano ang nag-umapaw sa puso ay siyang sinasabi sa Biblia. Inulit ng ating Panginoon yun, no? Sa Mateo. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masasamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. So, kita-kita po natin dito, yung pinanggagalingan ng kasamaan ng tao ay nagmumula sa kanyang puso. At ito ang kanyang binibigkas, ito ang kanyang ikinikilos, ito ang kanyang sinasabi, at ang lahat ng ito ay nagmumula sa puso. So, let us check our hearts. Ano ba ang mahalaga kay Jesus? Ang ritual o tradisyon ng mga tao o ang katotohanan aral ay tinuturo ng Diyos? Ano ang matimbang para kay Jesus? Ang may malinis na kamay o ang may malinis na puso? Is it unclean hands or unclean hearts that matter to Jesus? Kung mahalaga kay Jesus ang panlabas na kalinisan sa bahagi ng ating katawan, higit ang kalinisan ng puso natin. So,
Hindi naman kinukontra ng Panginoon yung sinasabi na maghugas ng kamay. Ang sinasabi ng Panginoon, kahit hindi ka makapaghugas ng kamay, hindi yun na nagpaparami sa iyo. Ang sinasabi niya, yung lumalabas sa iyong bibig na nagmumula sa iyong puso. Mga kapatid, ano pong matututunan nating mga lesson sa ating kong pinagbubulayan ngayon? Meron po akong 4 na mahalagang bagay na nararapat nating gawin upang mapanatiling malinis at maayos ang kalagayan ng ating mga puso. Una, kailangan po natin gawin, no? We have to guard our heart or guard your heart. What does it mean to guard your heart? Bakit kailangan bantayan ang ating puso? Sinabi sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso daw natin ay deceitful at mahirap din maunawaan. When you say deceitful, ang ibig sabihin ng deceitful ay mandaraya, no? The heart is deceitful above all things and beyond pure. Who can understand it? Kung ganito isinilarawan ni Jeremiah ang puso ng tao, ang tanong, may pag-asa pa ba tayong maging maayos? May pag-asa pa ba maging maayos ito? Kung gayon, paano natin ngayon babantayan ang ating puso? Mababantayan natin ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. God's Word can guard our hearts. Ganito ang payo sa atin sa Kawikaan, Kabanata 4, mga talata 23 hanggang 24. Ang puso mo ay ingatan mabuti at alagaan. Take note, ang puso mo ay ingatan mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo sa labi ang lahat ng kasinungalingan. Mga kapatid, kitang-kita po natin dito kung paano tayo binibigyan ng payo ng Kawikaan, kung paano natin aalagaan o babantayan ang ating puso. No? Alam po naman natin, no, ang ating puso is a wellspring of our lives. No? Yung baga sa literal na puso ng tao, yung ating physical heart, no? It is the center pumping station, no, of our blood system. No? Kung tumigil lang tibok ng ating puso, ay mamamatay na po tayo. So mahalaga po na alagaan natin ang ating puso, literally, yung ating physical heart, at the same time, yung ating spiritual heart. So sabi po dito, our hearts are under constant attack of all wrong motives, desires, bitterness, anger, wrath, malice, slander, and impurities. Sabi po sa Efeso, Kabanata 4, talata 31 hanggang 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Salit maging mabait kayo at mawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mga kapatid, sabi ng isang sikat na doktor, si Dr. Willie Ong, ang dapat daw na iipon sa puso natin ay ang salita ng Diyos, hindi ang sama ng loob. Let us then guard our hearts, for everything we do and ways flows from it. The truth is the Word of God, and the power of the Spirit of God can only transform our lives. Naniniwala po ba kayo na nagpapalinis sa ating puso ang salita ng Diyos? Store up the Word of God into your hearts and minds. It has the power to cleanse and keep you in the right path. Pangalawa po, strive to live with a clean heart. Kaya po ba natin to? Strive to live with a clean heart. Sinabi sa Santiago, Kabanata 1, talata 14 hanggang 16, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Since sin always begins in the mind. Kung gayon, pinapayo sa atin ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 10, talata 5, 3 hanggang 5, dapat ang ating puso, ating kaisipan pala, ay dapat lagi nating ipinapasakop o pinapaisailalim, no, sa kalooban ng Diyos, no, to take every thought captive so that it conforms
to the will of God. As believer of God, naway naisin mo ang ganitong panalangin binabanggit sa awit, Kabanata 51, talata 10 hanggang 11. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na Espiritu ay paghariin. Friends, without the Spirit of God, we cannot do it. Alam po ninyo, dagdag na sinabi sa Mateo, Kabanata 5, talata 8, na tinuturing ng Diyos na mapalad ang isang taong may malinis na puso dahil tunay niyang masusumbungan ang Diyos. Kung nais mong maging mapalad sa paningin ng Diyos, panatilihing malinis ang iyong puso. Pangatlo, die to old self and live the new self. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng relasyon at sumunod sa Diyos, dapat merong naganap sa kanyang pagbabago sa sarili. After Jesus changes your heart, your character will gradually be changed from inside out. This change does not come automatically. We must keep walking daily in the Spirit and not in the flesh. Dying to oneself is what God requires of us to live a righteous life. Sinabi sa Efeso, Kabanata 4, talata 24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. We must follow the character of God. Ano ba ang katangian ng Panginoon? No? The character is righteousness and holiness. We need to surrender our lives daily to God and to die of our old life's nature. True holiness is not about reformation of behaviors, but transformation of the heart. Mga kapatid, sinabi po doon na tayo po ay patuloy na dapat namamatay sa ating sariling pagkatao at sinukot na natin ang bagong pagkatao nung tayo ay sumunod sa ating Panginoon. We must die to old self and to lead the new self. Upang sapagkat binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong pagkatao, binigyan tayo ng bagong pagkakaroon natin ng bagong kaugnayan sa Panginoon. Therefore, we must follow and abide to God's Word. Sabi po dito ay, holiness is closer following of Jesus in our daily lives, and that's what God required to us. And for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Kapag nagbago ang puso ng tao, kasunod nito ay makikita sa ating gawa. Makikita ito sa ating buhay. So, yun po ang dapat natin gawin upang mapanatili po natin tayo ay may malinis na puso. We must die to ourselves, old self, and live the new self because God gave us the new heart. Pang-apat, live a life that always pleases God. Paano ba natin mapiplease ang Diyos sa buhay natin? Ito po ang laging tanong natin. How do we please God in our lives? Alam nyo, simple lang po yun. Pagsunod. Kahit po alam na natin kung hindi naman tayo sumusunod, baliwala po yun. We could not please God if we do not obey Him. At kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanyang mga ipinag-utos, susunod tayo sa Kanyang mga salita, susunod tayo sa Kanyang mga tinuturo sa atin. Obedience to God is the key to please Him in our lives. Sabi sa Colosas, Kabanata 3, talata 12, the challenge for us, the so-called Christians, ay ganito. Sabi niya dito, therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dapat ito po ang laman ng ating puso. Dapat ito po ang ilalaman ng ating puso. Dapat ito po ang nangingibabaw sa ating puso. Dapat ito po ang nagmamanifest sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya sa Diyos, dapat lamang na makita at taglayin mo ang katangiang ito dahil lahat ito ay magbibigay lugod sa Diyos. Bilang Kristiyano, hindi lang dapat nagpagligtas ang turing natin kay Jesus, kundi higit sa lahat ay maging hari at Panginoon ng ating buhay. Dahil siya at ang kalooban niya ang dapat masunod sa buhay natin, hindi ang ating mga sarili.
You can call Him as your Lord, but still lead your own life. The truth is, it is difficult to live godly life without Christ in your life. It is impossible for anyone to please God without surrendering daily his life to Him. Each day, we live as a gift from God, and each day, we should bring honor to Him. Kung magagawa mo ito, tiyak na mapapangingin mo ang Diyos sa iyong buhay. Lagi pang wakas, are you always checking your heart? Lagi mo bang chine-check ang iyong puso? Lagi mo bang pinapa-examine sa Diyos ang iyong puso? Kumusta na ang ating puso? Let us desire always to have a clean heart and a healthy spiritual heart. Let us bear in mind that as Christ believer, we have the newness of life. And our mind now has been renewed. Tandaan natin, we have a wonderful assurance from God that He will accomplish His work of changing us from within. Alam niyo, hindi pa tapos ang ating Panginoon sa buhay natin. Daily, if you're going to surrender our hearts and minds, the Lord will always change us. Babaguhin tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na tayo ay nasa daigdig na ito. At marami pa tayong hinaan, marami pa tayong pwedeng magawang pagkakamali. Pero if we're going to surrender our hearts, if we're going to let God clean our hearts, our minds and thoughts and everything, that part of our spiritual living, lilinisin tayo ng Panginoon. Sa Efeso, Kabanata 2, talata 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating ng una, Ama. Ito po ang layunin ng ating Panginoon. Tayo po ay makasunod sa Kanya. Magkaroon po tayo ng malinis na puso sa paningin ng Diyos sapagkat tayo Kanyang nilikha para sa isang dakilang layunin. Kaya mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yung po ang sinasabi sa Pilipos, Kabanata 4, talata 8. Magagawa lang natin ito sa buhay, sa biyaya ng ating Diyos. Let us do it as God required it in us, and that is the very purpose to which God has called us. Naway, naisin natin laging maghari ang Diyos sa puso natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkakaloob ng 10, handog at pangako. Ayon sa Lucas, Kabanata 12, talata 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ay manalangin kami aming Diyos, tunay kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa aming handog na ito na inyong pinagalaw ng inyong mga anak. Patuloy na gamitin ito sa aming iglesia, sa inyong ministry sa lugar na ito. Pagpalain po at patuloy na kayong magpapala at pagbabalik ng lahat ng ito mula sa inyong mga anak. Hindi po namin pinagapalog ito ng buong puso at tanggap po ito, Panginoon, na may pagdiyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gawain ito ng aming online service. Salamat, Panginoon, at patuloy kami nakakaganap ng gawain ito pagkaman kami ay hindi po nakikita pansamantala dahil po sa pandemic na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord Diyos, sa kabila nito ay patuloy kami na makakapanambangan, makakapakinig ng salita, at patuloy na mapapalakas ang aming spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito dinala mula sa tumawag ito, at patuloy kami, Panginoon, pagpalain pa ng iyong makapangyarihang salita. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming mga members na patuloy po namin ilalapit sa inyo na sila, Panginoon, ay inyong ingatan, lalo na po ang mga bata, ang mga kabataan, mga kababaihan, kalalakihan, at mga elderly people. Pagpalain po sila, Panginoon, at ilayin niyo po sila sa anumang karamdaman. Hindi po, inatas din po namin ang aming mga members, kung may mga sakit po, dalangin po ang pagpapagaling nyo, pagbibigay nyo ng kalakasan sa kanila, maging yung aming mga mahal sa buhay, aming Diyos, mga kaibigan, at mga miyembro ng aming pamilya, Panginoon, ay aming dinadalangin na sila, Panginoon, ay yung pagalingin. Panginoon, namin po tinataas ang aming bansa na ngayon po ay nakakaranas ng pandemic ito, lalo na po ang aming mga kababayan na naapektuhan at may kasakit po ng COVID. Dalangin po namin ay tulungan niyo sila, Panginoon, na sila ay mabilis na makarecover mula sa sakit na ito at huwag niyo pong pahintulot na lumuba pa ang kanilang mga sakit at huwag na rin silang, Panginoon, na mag-uwi pa sa kamatayan dahil sa sakit na ito. Hiling po namin po, Diyos, ang inyong pong intervention sa lahat, Panginoon, ng mangyayari ito, na bumaba na po sana ang nakahawa ng sakit na ito. At hindi na po, Panginoon, lumagana pa ang sakit na ito sa nakakarami, Panginoon. Alam po namin na ito'y nagdudulot ng takot, pangamba at pag-aalala sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming Diyos, hinihiling po namin na mabilis po sanang ma-develop ang mga vaccine, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na tinutuklas ng medical and pharmaceutical researchers, Panginoon. Nadalangin po namin na bigyan po sila ng karunungan. Ang ito po ay magbibigay daan po sa pagkakaroon po ng Panginoon ng kaayusan at magiging maayos po, Panginoon, ang takbo ng buhay ng bawat tao dito sa aming mundo, Panginoon. Hinihiling po namin, aming Diyos, ang inyong pong pagkilos at magbibigay po, Panginoon, ng pag-iingat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Higit sa Panginoon, ang mga kababayan ng Pilipino at ang lahat, Panginoon, ng tao sa buong mundo. Hinihiling po namin, Panginoon, at inilalapit sa inyo ang aming mga manggagawa, mga church worker, aming mga deaconess and pastor, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo silang gamitin sa gawain ng online ministry ng bawat iglesia ng United Methodist Church. Pagpalain po ang lahat ng aming mga manggagawa na siyang ginagamit sa panahon, Panginoon, ng gawain ng online service. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin, aming Diyos, ang aming pong mga leader, opisyal ng aming gobyerno, at lahat na tagapagpatupad ng batas, Panginoon, na ay tunay, Panginoon, na sila ay magbibigyan niyo ng karunungan upang magamit, Panginoon, sila at sila, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng tunay na paraan upang mapababa po at maging maayos po ang pagpapalaban, Panginoon, upang mahintunan po ang virus na ito. Ngayon po, tinatas namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga frontliners, mga medical doctors, nurses, pharmacists, medical technologists, at lahat, Panginoon, ng medical staff, Panginoon. Ingatan nyo, kasama na po mga nasa mga sundalo, mga pulis, at lahat, Panginoon, maging sa lahat ng naglilingkod, Panginoon, sa iba't ibang ahensya ng aming pamahalaan sa pribado man at sa pagpubliko, Panginoon. Dinadalangin po, Panginoon, ang pag-iingat nyo sa bawat isa. At tunay, Panginoon, na aming dinadalangin po ang lahat ng ito. At kami po ay humingi ng patuloy na mabagang tulong sa inyo at ang aming pag-asa ay nagmumula sa inyo. Muli, aming Diyos, inikakatuwala po namin ang lahat ito at ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon, at kayo po malingat at tutugon at patuloy na magbibigay ng kasaputan sa lahat ng aming ipinanalangin. Maraming salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nawa'y patuloy natin maranasan ang dakilang pag-ibig at paggalingan ng ating Diyos Ama. Nawa'y tanggapin natin ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at makatugon tayo sa kanyang patuloy na pagtawag sa atin. Nawa'y sumaatin din ang kaaliwan, patnubay at gabay ng banal na diwa, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen.
Grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga.